Sa gitna ng tensyon sa Marawi City, patuloy ang paglikas ng mga residenteng naiipit sa bakbakan. Mula sa Marawi, makibalita tayo sa aking partner na si Maki Pulido. Maki, kamusta ka na dyan ngayon? Alam mo, Mark, ang sinasabi ng otoridad mahigit 80% na raw ng Marawi yung sinasabing kontrolado na ng otoridad. Pero kahit sa mga lugar kung saan nakapagsagawa na ng operasyon ng militar, may clearing operation pa rin dahil palipat-lipat daw ng pwesto ang mga sniper ng mga terorista. Nakita namin kanina yung isang clearing operation ng PNP malapit sa Amay Pakpak Hospital dahil may natanggap silang impormasyong may sniper sa lugar. Walang natuntong terorista yung mga pulis matapos suyurin yung mga gusali sa gilid ng kalsada. Ang mga dating busy na kalsada sa Marawi tahimik na, parang ghost town dahil maraming sasakyan at mga tao sa kalsada. Ngayon, pa isa-isa na lang ang tao sa kalsada. Bihira na yung mga sasakyan, Dahil sa patuloy nga na bakbakan, may mga residenteng nagdesisyon ng lumikas matapos tiisin ng 8 araw ang tensyon sa syudad. Dahil wala ng pampublikong sasakyan sa Marawi City, naglakad ng mahigit 2 oras yung buong pamilya ni Kamarudin Kamama para marating yung kanto ng highway pababa ng Iligan City. Alam mo, Mark, 5,000 pesos ang inutang ni Kamarudin para mabayaran yung jeep na maglilikas sa kanyang pamilya. Kasama dito yung 6 na bata, isang paralisadong lola at isa pang may sakit sa puso. Didiretso muna raw sila ng ospital pagdating ng Iligan City, pero yung problema, wala na silang perang pambili ng gamot, pati na kakainin sa mga susunod na araw. At ang sabi nga kanina ni Kamarudin, bahala na raw ang Diyos. Hindi lang mga residente yung apektado ng gulo sa Marawi, marami rin mga abandonadong alagang hayop na wala nang makain. Mark? Maki, ano yung komplikasyon pa na kung bakit yung remaining 20% ng syudad ay hindi pa tuluyang makontrola ng militar? Alam mo, Mark, oo, hindi naman kasi madali yan. Yun nga yung pinapaliwanag lagi ng AFP. Hindi naman ganun kadali dahil for one, we are talking about a city. It's an area in a city na maraming gusali. May mga matataas rin na gusali na pinipwestohan rin ng sniper. Komplikasyon din halimbawa na may mga civilian sa lugar. So hindi rin, and hindi yan parang box na halimbawa pagka pinaligiran mo ng mga sundalo, tapos na, makokontrol mo na. It's an area na medyo malaki-laki rin, tapos may porous din, marami rin namang dadaanan ng kalaban. So hindi daw siya ganun kadali na operasyon para sa militar. Although, yun nga, yung katulad nga nung lagi nilang sinasabi, they are, gusto nilang tapusin agad-agad, Mark. Maki, may ano ba dyan? Telephone signal, may wifi, may internet? At tinatanong ko, Maki, kasi baka mamaya ay nagmo-monitor from outside yung mga supporters ng Maute. Tapos nagkakaroon sila ng komunikasyon sa mga, for example, yung mga snipers. Kaya nakakapwesto ng maayos yung mga snipers ng Maute Group. May ganun bang problema dyan? Alam mo, hindi kasi marating. Pinagbabawalan na rin naman kasi ang media na makalapit talaga dun sa pinakasentro ngayon ng bakbakan. So hindi ko alam kung ano yung sitwasyon, kung malakas ba yung signal doon. Although may mga nakakatawag pa, may nakakasend pa ng kanilang mga Facebook messages. So I am assuming na kahit dun sa malapit sa gulo, meron pa rin signal. Kasi malakas ang signal at least dun sa paligid ng Kapitolyo at saka ng Brigade. Yun, medyo malakas ang internet at saka phone. Nagkaroon ng ganyang bali-balita, hindi ba, last week na posibleng putulin. Pero hanggang sa ngayon, okay naman yung phone signal. Hindi nga ba option yon yung putulin at least dun sa area ng bakbakan ay putulin yung mga linya ng komunikasyon? Hindi ba option yon? Alam mo, hindi ko pa natatanong yan. Kasi malaking rin naman hindi ko pa natatanong yan sa AFP. Malaki lang siguro rin yung epekto even sa movements ng mga nandito. Marami rin kasi mga stranded dun sa area ng bakbakan na nakakahingi sila ng tulong using their phone. So maliban siguro sa operasyon ng militar kahit sa mga sibilyan, malaki rin ang epekto dahil bagamat naman marami na talagang lumikas, marami pa rin natitira sa loob ng lungsod, Mark. So I guess
that is one of their considerations too. Sige, I get your point. Salamat, Maki, ha. Mag-iingat ka palagi dyan. Thank you, Mark.